paborito nyong dessert or kakanin na hindi nakakasawa kahit na sobrang tamis? Caramelize lang natin itong ating combination ng brown sugar and muscovado sugar. Dagan ng ating coconut milk. 3/4 cup lang ang nagamit ko dito. Huwag kayong magtataka kung medyo titigas itong ating asukal na mixture. Natural lang yan. Dahil pagka kumukulo na yan at hahalu-haluin lang natin ay magiging pantay-pantay din yan at magiging well combine na yan at magiging makinis na ang kalalabasan yan at wala nang matigas na part. Ilagay na natin itong ating yang shredded coconut kapag natunaw na ng maayos yung ating mga asukal. Itong yung shredded coconut ay yung parang pang-salad yung ginamit ko dito. So make sure lang na na-coat na nung ating sugar itong ating yung coconut. At ganito nakalapot. Yan. So itabi muna natin yan. Dito sa isang bowl, maglagay tayo ng 2 cups of glutinous rice flour. Dagdagan natin ito ng coconut juice. Gradually lang ang pag-a-add natin sa parehong liquid at itong ating glutinous rice flour para matansya-tansya natin kung gaano karaming liquid ang ating kailangang ilagay. Gumamit muna ako ng spatula sa una tapos ay pinapakiramdaman ko to kung gaano pa karaming liquid ang kailangan kong ilagay dito. Tapos ininid lang natin ito gamit ang ating kamay hanggang sa maging smooth na to at hindi na magkaroon ng ganong nakadikit dito sa ating bowl. Ayan, so ganyan nakakinis ang ating kailangang ma-achieve. Ilagay na natin ito sa ating sangkalan. Hati-hatiin natin ito hanggang sa 6 pieces ang ginawa ko dito. Mag-brush lang tayo dito sa ating mga maliliit na molder ng ating butter or oil. I-flat lang natin ito ng pabilog, itong ating dough. Tapos, lagyan natin ng palaman. Make sure lang wala na yung liquid bago natin ibalot ng ganyan. Kasi pagka may liquid, pagka hindi nyo in-strain yung ipapalaman nyo dyan, siguradong mabubutas itong ating dough. Ganito lang ang pagbabalot nyan at ilagay natin dito isa-isa sa ating molder. Nagpakulo na ako dito ng tubig. I-steam lang natin ito ng 12 to 15 minutes sa medium heat lamang. I-unmold na natin. Naglagay ako dito ng dahon ng saging. Tapos ay nagbrush lang ako dito ng butter pa para hindi naman dumikit dyan sa ating dahon ng saging. I-toppings na natin yung ating ginawang coconut caramel. Ayan, ang sarap at talagang manamis-namis. Pasintabi sa mga merong diabetes dyan at matataas ang sugar. Huwag na kayong ma-high blood sa pagko-content ng mga ganito. Dahil paminsan-minsan lang. Mag-toppings din tayo dito ng mani. So, tikman na natin. O, diba? Nakakatakam. Ang sarap-sarap tingnan. Bye-bye!